Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning po. And welcome po sa pagdiriwang ng ating banal na misa para sa ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang linggong ito ay tinaguriang linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Ako ang mabuting pastol." Tunay nga, siya ang butihing pastol dahil iniaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi niya iniiwan ang kanyang kawan sa kamay ng mga masasama at hindi siya nagpapabaya. Kinikilala niya ang kanyang mga tupa at nakikilala naman siya ng kanyang mga tupa. Iniipon niya sila at hindi ipinangangalat. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, ang pakiramdam ng tupa, sila ay ligtas na ligtas. They feel very safe. At bilang mabuting pastol, siya ang nagsisilbing kanilang tagapagtanggol. Hindi siya upahan lamang, sapagkat yung upahan, kapag dumarating ng kagipitan, ang panganib at ang mga kaaway, tumatakas sila at sumisibad na. Pero ibahin niyo ang mabuting pastol dahil ipinakipaglalaban niya ang kanyang mga tupa. Mga kapatid, sa linggong ito ng mabuting pastol, ipagdasal natin ang mga taong pinagkatiwalaan na mga laga sa kanilang kapwa. Ang unang-unang mabuting pastol, lalong-lalo na sa loob ng tahanan, ay ang mga magulang. Dahil inatasan sila na magpastol ng kanilang mga anak. Sila ang talagang pangunahing tagapangalaga sa loob ng pamilya. Ipagdasal din natin ang mga pinagkatiwalaan na magpastol ng kapwa, ang mga guro, ang mga supervisor, ang mga manager, ang mga may-ari ng mga kumpanya, at kung meron man mga taong nasa ilalim ng inyong pangangalaga, kayo po ay tinatawag din na maging pastol. Ipagdasal natin ang mga pinuno at leader ng ating bayan na pinagkatiwalaan ng responsibilidad na kumaling at mag-alaga, lalong-lalo na ng mga maliliit at mga aba. Magpadala nawa ng marami pang mga manggagawa, mga pastol na maglilingkod at magmapalasakit imbis na maghahari. Mga lingkod na magmamahal imbis na mang-aabuso ng kanilang kawan. Mga kapatid, today is also the World Day of Prayer for Vocations. And why do we need to pray for vocations? Bakit kailangan nating imagdasal para dumami pa ang mga magpapari, magmamadre, mag-e-ermano at mag-e-ermana? Alam niyo po, minsan, pagkatapos ng isang misa sa isang eskwelahan, kung saan ako ay naimbitahan, inipon ko yung mga estudyante, no? Pinalapit ko sila, "Halika kayo." Sabi kong ganoon. At tinanong ko yung mga estudyanteng lalaki. Sabi ko sa kanila, "Taas nga ang kamay ng gustong magpari sa inyo." Alam nyo, walang nagtaas ng kamay. Ayaw nilang magpari. Yung isa umiwas ng tingin. Yung isa parang walang narinig. Yung isa, dinedma lang si Father. Minsan ginagawa ko rin yan dito sa parokya, lalong-lalo na kapag nakakasama kayong mga kabataan, lalo na yung mga altar servers. Tinatanong ko sila, "Meron ba sa inyong gustong mag-exam sa seminaryo?" "Ay, Father, siya, turu-turuan na." Parang ayaw na ayaw yung marinig yung salitang seminaryo. No?
Real talk nga tayo ngayong umagang ito. Mag-real talk tayo, ha? Papaano nga kaya kung wala nang magpapari? Papaano nga kaya kung wala nang papasok ng seminaryo? Sa totoo lang, kakaunti na lamang po ang inyong mga pari. Papaano na kaya ang simbahan kung wala nang magpapari at wala nang magiging pari? Dito po sa ating diocese, mataas po ang ratio ng mga pari sa bawat parishioner. 1 priest for every 20,000 parishioners. Imagine ninyo, isang pari naglilingkod sa 20,000 parishioners. Dito yan sa ating diocese. At maaring lumawak pa yung gap kapag kakaunti ang magpapari. Marami ang gustong maging abogado, maging engineer, maging computer analyst, maging negosyante. Maraming gustong magdoktor, pero walang gustong magpari o kakaunti ang magpapari. Naitanong nyo na ba, sino ang magbibinyag? Sino ang magpapakumpisal? Sino na ang magmimisa? Sino na ang magtuturo ng pananampalataya? Sino nang magpapakumpisal? Sino nang magpapatakbo ng NOLP kapag wala na ako? Sino na ang gagawa at mangunguna sa mga works of charity ng ating parokya? Sinong mamamagitan sa mga mag-asawang nagkakalabuan? Sino ang magbibigay ng payo sa isang anak na hindi na nakikinig sa kanyang mga magulang? Sino ang huhubog sa mga naglilingkod sa parokya? Sino ang tatawagin ninyo para magdasal sa mga may sakit at maghahatid ng isang yumao patungo sa huling hantungan? And I can go on and on. Mga kapatid, real talk. Hindi lang sapat na mananalangin tayo sa bukasyon. I know prayer works. Kailangan nating manalangin para sa bukasyon. Pero kailangan din nating i-promote ang bukasyon. At ang lugar kung saan natin dapat unang-unang ipinopromote ang bukasyon ay hindi sa loob ng simbahan, kung hindi sa ating mga tahanan. Always put a good word on your priest, lalong-lalo na sa harapan ng inyong mga anak. Remember the religious who had been influential to you and in your formation. Ikwento mo yung mga magaganda mong karanasan ng mga pari na nakilala mo at naging kaibigan mo. Mga kapatid, isa sa mga malungkot na karanasan ay ito. Madali lang naman talagang sirain ang simbahan. At kung nais mong sirain ang simbahan, sa totoo lang, bibigyan ko kayo ng isang tip. Discourage your priests. Attack viciously your priests. At kung meron man natutuwa at nagiging masaya kapag nasisira o nawawala ng loob ang mga pari, yan ay walang iba kung hindi ang demonyo. At kung if we will attack viciously the church through the priests, aasahan ba natin na marami pang mga kabataan ang magpapari? Kung ganito ang karanasan natin sa loob ng ating pamilya, papaanong dadami ang bukasyon? We cannot expect people, especially young people, to entertain the priesthood if we do not put a good word on our priests and our religious. We cannot expect to produce more priests if we discourage our children to volunteer in church. Alam niyo po, isa sa malungkot na karanasan, lalo na nung ako'y seminary formator pa, nakaka-encounter ako ng mga kabataan na gustong magpari, gustong magmadre, pero sasabihin sa kanilang bahay, "Wag na yan anak, iba na lang. Hindi kita susuportahan kapag nagpari ka o nagmadre ka." Gusto na ng anak, pero ayaw ng magulang. Opo, katulad ninyo,
hindi perpekto ang mga pari. Marami po kaming kahinaan. Marami kayong makikitang pagkukulang namin. Tingnan nyo kami, marami kaming pagkukulang. Marami kaming depekto. Marami kayong maipipintas. Marami kayong mababalita ang mga paring nahuhulog sa kasalanan at hindi nagiging tapat sa kanilang tungkulin. Kaya nga katulad ninyo, kailangan din namin ang inyong mga dasal para magsumikap kami na maging mabuting pari katulad ni Jesus na mabuting pastol. Mga kapatid, on this Good Shepherd Sunday, let us create a culture of vocation in the family, in our parish community, and let us discuss the beauty and importance of serving God and His church. Now is not the time to be indifferent. Tumulong tayo sa mga magpapari sa pamamagitan ng pag-aambag sa kanilang mga paghubog. Alam nyo, minsan may nakausap akong isang benefactor ng isang seminarista. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, ayaw ko nang tumulong sa seminarista. Kasi yung huli kong sinuportahan, lumabas ng seminaryo. Nalulungkot siya, ayaw na niyang tumulong sa mga magpapari. Sabi ko na lang sa kanya, ganun po yata talaga. Kasi kung pinalabas din, siguro mabuti na rin yun. O kung lumabas din siya, siguro mabuti na rin yun. Kasi baka may ibang plano ang Diyos. O baka naman may nakita sa kanya na hindi siya tugma sa buhay ng pagpapari. Biyaya yun. At least umaasa tayo na sana paglabas niya ng seminaryo, siya ay maging mabuting Kristiyano. At malay mo kung mag-asawa siya, yung anak niya ang magiging pari. At kung tutulong po tayo sa mga magpapari, alalahanin natin, inaalalayan lang natin sila. Bahala po ang Diyos sa kanila. Kaya nga, huwag tayong mapagod na tumulong at manalangin para sa mga magpapari. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, patuloy tayong manalangin sa Diyos. Kay Jesus na mabuting pastol, nawa sa kanyang pagbibiyaya, patuloy na maakay ang mga tupa, lalong-lalo ng mga nalilito at nawawalan ng loob, sa mainam na pastulan ng Diyos. Patuloy tayong manalangin para sa bukasyon, upang dumami pa ang mga maglilingkod sa kawan ng Diyos. Let us pray for more priests to sanctify the Christian people after the heart of Jesus, our Good Shepherd. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.